Kinsenas na po, June 15, 2026 at ngayon nga po ay 10:08 ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino sa Luzon, sa Visayas at lalong-lalo na sa mga nagdarahop na mga kababayan natin diyan sa Mindanao, bunsod ng pinsalang inihatid ng napakalakas na lindol. Ganon din magandang umaga, magandang araw sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo, ang ating mga ginagalang, kinikilala, pinagpipitagan ng mga overseas Filipino workers, kaakibat ng mamamayang Pilipino dahil sa pinapadala ninyong mga remittances. Ganon din at magandang araw sa palaki ng palaki, higit na dumarami na miyembro ng ating Team Replay. At ngayon maaga tayo sapagkat bukas ay may pagdinig na naman ang ating pamagat, The Legitimate Blue Ribbon. Ako ay medyo na late ng kaunti ngayong umaga because I'm preparing to go to my appointments today. Subalit ang dami simula nung ating rinipost yung anunsyo na magaganap po uli ang pagdinig ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. At marami sa ating mga kababayan ang nakaantabay, mag-aantabay bukas. Yan muna ang ating pag-usapan dahil maagang magaganap yan bukas, alas 10. Huwag nating sabayan atin itong pakatutukan. At muli maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Facebook. Patuloy po kayong mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share. Importante po yun at higit sa lahat mag-follow. Ganon din ang ating munting lambing sa mga nakasama natin sa YouTube. Sana ay patuloy kayong mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at higit sa lahat ay mag-subscribe sa ating YouTube page. Maraming salamat sa mga nauna. Si Darly, maraming salamat. Si Brian and Stewie. Brian and Stewie, attorney, nakakapanlu muna talaga. Subalit wag po tayong susuko. Isa lang ang bansa natin. Isa lang ang lahi natin, lahing Pilipino. Wag tayong titiklop, wag tayong yuyuko sa mga nagsasamantala. Hindi po mahihina ang Pilipino. Wag tayong papayag, wag natin isusuko. Higit sa lahat ang ating demokrasya at ang ating kalayaan o kung ano pa ang natitira sa kalayaang iyan. At Maziken Linsyoko from Hong Kong, maraming salamat sa pagsubaybay. Kay Warren Lamis, si Ken Garage TV. At Ken Garage TV, dami tayo ngayong kasama mula sa Hong Kong. Si Nilda from Hong Kong din. At nandiyan din si Marjorie Combista. Good morning din sa iyo at mabuhay ka rin. At si Gigi Damoledugay. Tama ba? At Gigi Damoldugay. Si Rita Santos, kasama din natin. Siyempre, yung ating mga kababayan from USA, specifically from Maryland. Si Criselda Paclob ng Maryland, USA, si Bridget Laksamana. Maraming salamat po yung mga taga-Hong Kong nating kababayan. You have been very supportive of your page, of our page, of my page. At maraming salamat kagaya ni Bridget Laksamana Rios from Hong Kong. At andito rin si Jocelyn Nakajima, si Jane Sumkad Fognay, watching from down under. Attorney, maraming salamat. At si Angela Torres, good morning, Attorney Vic, watching from Kuwait. Speaking of Kuwait, nakakatuwa yung balitang sumalubong sa ating lahat kaninang umaga na malapit nang magpipirmahan na daw ang truce o kapayapaan. Sana ito'y permanente ng kapayapaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sana yan ay matapos na at ito naman ay isang malaking
bagay sa lahat ng mga kagaya natin na net importing country ng lahat, halos lahat na ng produkto, lalo na yung produktong petrolyo. Ang update po dyan ay kinumpirma na ng US at ang Tehran ang kanilang peace deal. Nagkaroon na ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran at kagyat ng pinabubukas ang Strait of Hormuz. Subalit kahit po buksan agad-agad yan, hindi po ibig sabihin o hindi nangangahulugan na agad-agad din ang daloy ng langis o produktong petrolyo at agad-agad din ang pagbaba ng mga produktong petrolyo. How we wish na ganoon kabilis. But marami pa po kasi nga ayusin dito, pati yung infrastructure nung mga nasira dyan sa digmaang yan. But speaking of Angela Torres ng Kuwait, makakahinga na po kahit paano ng maluwag yung ating mga kababayan na overseas Filipino workers, kagaya ni Myra Abdullah, si Myra Taurus, dyan sa Kuwait, ang isa sa mga namumuno ng Hakbang ng Maisog, sapagkat hindi na sila gigisingin nung alarma pagka mayroong banta na meron na namang babagsak na missiles galing sa Iran. So makakahinga po tayo somehow ng maluwag. Ang ating pong pamagat ngayong araw ay the legitimate blue ribbon. Yan po ay mainit na pinag-uusapan simula pa kagabi at nag-repost na rin po natin sa ating pahina. At ito po ay inyong tinugunan. Ang Blue Ribbon Committee hearing, gaganapin po ito bukas. At yung ating pong panawagan nung muling pagbubukas ng Blue Ribbon, muli ho akong nananawagan sa lahat, yung mga employers, sapagkat lahat po tayo ay apektado sa issue ng korupsyon. Ngayon po ay tag-ulan na naman, yung mga empleyado ninyo na nag-commute, whether private commute or public commute, sila ay mapeperwisyo na naman. Pagdating ng tag-ulan, ito'y tag-ulan na naman pag pumasok ang mga bagyo at yung mga malalakas sa pag-ulan. Kaya nakikiusap tayo sa lahat ng mga employers, sa lahat ng Pilipino, saan man pumpanig ng mundo, puwera usog, wag lang biglang may mangyaring hindi matutuloy ang hearing o kaya ay mag-down ang internet service providers natin o kaya ay maulit yung nangyari nung isang gabi na nag-down ang Facebook at hindi tayo makasubaybay na magaganap na hearing bukas. So bukas so ay ayon sa abiso, tuloy na June 16, 2026. Bukas po yan, araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Konting luwag po sa lahat ng employer sana na makanood ang bawat empleyado, ang bawat Pilipino sa magaganap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing under the leadership of Senator Dante Marcoleta. Gaganapin po yan bukas alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place, June 16. No, ulitin ko ha. Yung malalapit po dyan sa lugar o yung may panahon po, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na pagtutuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan ng Subcommittee Chairman Head Senator Dante Marcoleta. Bukas po yan, June 16, 2026, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Open po yan sa publiko. Magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army.
Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14. At I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung naanunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam eh. May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at wag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan, ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. 1/2 plus 1. Hindi maaring 12. Kanya nga, yung ating huling pagla-live, hindi ba? Ang description natin, yung mga senators fake win. Hanggat hindi nila nabubuo yung 13 senador para sabihin sila na ang mayorya, they will continue to enjoy that description that they are senators fake win. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa? Nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede ng i-question sa kanila sapagkat ganun talaga sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha nababaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yun ni Senator Joel Villanueva, wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan and I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas, doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya, kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faquin at yung isang nag-aastang chairman daw siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faquin Tulfo. So dalawang Senator Faquin, isang Senator Faquin Gatchalian at si Senator Faquin Tulfo. Subalit ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto, kung sakaling may masungkit
ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Fake Wins. Hindi na. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay, Adonis Enriquez ang aking kaibigan. Maraming salamat sa pagsubaybay from Batangas. Adonis, mabuhay ka. I hope to see you very, very soon. Kamusta rin kay Attorney Genaro Cabral at sa ating mga kababayan diyan sa Batangas. Maraming salamat to sa mahigit 2,000 live viewers natin ngayong umaga. Si Thalia sa Umay Guro, maraming salamat. Gusto ko rin pong marinig ang inyong mga opinion. Kagaya nito, sila Lane, Kabahog, Fake Win, and Erwin. Importante para maramdaman. Senador po yung mga yan Senador yung mga yan, and I'm sure meron sensitive pa rin yan. Kahit magpanggap silang hindi, sensitive yan sa public opinion. Parinig ninyo yung inyong tinig at ilalagay ko rin dito sa ating live ngayong umaga. Kagaya ni Yvette Victorino. Sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya. Kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa. Sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Pero kung sila'y magbabaliktad-baliktad, ang ating remedyo is again through the ballots. Wag na natin silang paulitin. Tingnan natin kung sino ang magta-traidor pa, kung meron pa bang traidor sa lahat ng traidor, kagaya nga nung salitang binanggit ni Senadora Camille Villar. Antabayanan natin bukas. Pero hanggat hindi nakakakuha ng totoong mayorya ang nagpapanggap na nakakuha daw ng mayorya, ang legitimate Blue Ribbon Subcommittee Chair ay si Senator Rodante Dante Marcoleta na siyang magsasagawa ng pagdinig bukas bilang karugtong nung naganap na niyang hearing. Marami pong magaganap bukas. Meron pa pong isang araw pang schedule ng oral argument na gaganapin naman diyan sa Korte Suprema. Kung makikita ninyo, isa ang denominator ng lahat ng ginagawang pagdinig. Ito'y tungkol diyan sa gaganaping legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas o kaya diyan sa continuation ng oral argument sa Korte Suprema. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Kurakot, korupsyon, lantaran, talamak sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kanya, mga kababayan, antabayanan po nating lahat bukas. Ano yung magaganap? 2 hearings sabayan. 10:00 din ng umaga yung sa Korte Suprema, 10:00 din ng umaga yung diyan sa gaganapin sa The Legitimate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Dante Marcoleta. So dito natin makikita, issue pa rin ng korupsyon Issue pa rin ng korupsyon. At bukas ay June 16. Pagsisimula, pagpapanumbalik ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Na-postpone na antala po yan. And I agree with the reason that I've heard. Kaya daw hindi natuloy yung original setting last Thursday, I believe, sapagkat nga naman lumindol. At in deference doon sa mga nasalanta ng lindol, hindi ordinaryong lindol yun. Napakalakas. Nakita natin ang pinsala, napunit ang mga kalsada diyan sa Sarangani, diyan sa General Santos City, gumuho yung mga pampubliko at yung iba'y private buildings, ganong kalakas, marami ang nasawi. Marami rin ang nasugatan at maraming mga ari-arian ang napinsala, mga hanap buhay na napinsala. So tama lang na hindi muna itinuloy, pero bukas ay malinaw yan,
tuloy na yung pagpapatuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Ang dami ng video ang naglabasan at lahat ng mga nasasangkot hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ang tanong, bukas sa labas ng Senado gagawin ang pagdinig. Tama rin yon para hindi maantala yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing. Sapagkat yung Senado basta't nandoon yung mayorya, yung totoong mayorya, merong totoong quorum, nandoon yung subcommittee chairman ng Blue Ribbon, doon po ang gaganapin ang hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ulitin ko panawagan doon sa mga malalapit sa lugar o yung may panahon, magpakita po kayo ng suporta para hindi maharas, hindi harangin, hindi takutin, hindi bulabugin, hindi guluhin yung gagawing pagdinig. Ano po yung maaring maganap this week? Meron din pong meron daw bibisita sa bansang Russia ngayong June 17, beginning June 17, para doon sa gagawin na event dyan sa Russia. Kukunin ko lang para eksakto tayo. Ngayon pong June 17 yan June 17, ang event pong dadaluhan ay for the ASEAN-Russia Commemorative. Ano po yung ASEAN Russia Commemorative Summit? Ito po ay from June 17 to 18. Kita ninyo talagang asyong aksaya Talagang he is painting the town red. Biyahe ng biyahe. Magkano ang gagastusin diyan sa June 17 to 18 na naman para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit? Hindi kinakailangan dyan. Kailangan yung perang gagastusin dyan, ibigay na lang. Doon sa hanggang ngayon ay hirap matuntun ng rescue, ng relief, ng donation dyan sa Mindanao, dyan sa Sarangani, dyan sa General Santos, yung mga nasalanta, yung mga namatay, yun ang kinakailangan ng tulong. Maiintindihan ng bansang Russia kung hindi dadalo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam naman ng bansang Russia na nagpipilit lang tayo makisabay sa higit na mayayaman nating kababayan at kapwa miyembro ng ASEAN. Mali yung paggamit ng ating very, very thin and limited financial resources, lalo na sa panahon ngayon. Paulit-ulit nating sinasabi, hanggat hindi natututo ng fiscal discipline, austerity, pagtitipid at belt tightening ang kasalukuyang administrasyon, mali ang direksyong tinatahak nito. Kayo na ang sumagot. Yung gagawing hearing ng Legitimate Blue Ribbon Committee bukas ay tungkol sa usapin ng korupsyon. Korupsyon ng ating pondo at pera ng bawat Pilipino. Pera ng mamamayang Pilipino na naglaho at inanod diyan sa baha ng korupsyon. Yung ghost flood control projects, yung substandard flood control projects, yan ang iimbestigahan pa rin ng Legitimate Blue Ribbon. Pag nagpunta ka naman at antabayanan ninyo ang gagawing final setting for the oral argument, diyan naman sa Korte Suprema bukas, tungkol pa rin sa korupsyon yan. Yung maling paglipat-lipat ng pondo from program to unprogram and program to program, yan ang ugat ng korupsyon, pati yung Motor Vehicle Users Fund. Yan, pag-uusapan din yan at napag-usapan na sa pang-apat na hearing na I think yung gaganapin na oral argument schedule bukas. At doon makikita nyo kung nasusubaybayan ninyo, hirap na hirap ang Solicitor General
na ipagtanggol yung napakahirap na posisyon ng Estado o ng pamahalaan dahil nga ang issue doon ay korupsyon. And then, nakuha pang gumastos at mag-aksaya ng pera from June 17 to 18. Pupunta sa Kazan, Russia para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Antabayanan natin. Pansinin ninyo, pag may mga kaganapan na malaki, natataon na wala si Bongbong Marcos. Tingnan natin bukas. Patutuloy ba yung Blue Ribbon o hindi? Sapagkat meron na ring alingas-ngas na tila minadali yung demanda o reklamong plunder laban sa chairman ng subcommittee chairman ng Blue Ribbon, laban kay Senador Dante Marcoleta. At pagka yan ay lumabas na, ang rekomendasyon sa kasong plunder, maglalabas din agad-agad ng warrant dyan. Maaaresto o aarestuhin kaya si Senador Dante Marcoleta simula sa Wednesday, sa Thursday, or sa Friday? Yung may magaganap bang special session sa 17 or sa 18 or sa 19 at doon magkakapwersahan at mali na naman ang bilang sa pagdetermina kung ano ba ang mayorya, ito ba'y 24 o mas mababa sa 24. Ulitin ko ha, immutable, hindi pa pwedeng malusaw, hindi pa pwedeng baguhin ang bilang na itinakda ng ating saligang batas. May mga nagpepresenta ng ibang ideya na pwede raw pababain yung denominator na 24. Yan ay isang hangal na interpretasyon na malinaw na isinulat ng ating saligang batas. It was never the intention of the framers of the 1987 Constitution to be moving the goalposts just to suit yung kapritsyo at luho ng kung sino mang administrasyon ang nakasalukuyan. Hindi yan ang layunin ng mga naglimbag ng ating saligang batas. The denominator remains to be 24 until and unless there is a legitimate and constitutional amendment or revision of our Constitution. Hanggat wala pa, yung 1987 Constitution malinaw. 24 denominator, ang hindi mababago yan. Pagbibilang ka ng mayorya para magtalaga ng bagong Senate President, 1/2 plus 1. Ibig sabihin, yung kalahati, 12 plus 1, 13. Yan ang tamang bilang. Higit sa lahat, importante rin si Amur. Amur Bendalo ang mga magnanakaw. Tama yun, Bendalo. O yung mga kasama natin, si Mia Poche from Tokyo. Happy Monday to you and I hope you will have a very productive and blessed week ahead of you, Mia. And HNM, ang ating HMPY South Korea. Mabuhay kayo. Ano raw po yung HMPY? Yung HNM, hakbang ng maisog. Ano raw po yung HMPY South Korea? Yung HMPY was coined by our friends there in hakbang ng maisog sa South Korea. Ibig sabihin po niyan ay hindi mo pera yan. Ganyan kagalit ang ating mga kababayan diyan sa South Korea sa ginagawang pandurobo ng mga nasa pamahalaan ngayon. So, antabayan na natin yung mga malalaking kaganapan, yung Blue Ribbon hearing bukas, at lalabas ba yung resolusyon ng yung resolusyon ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta, yung sa plunder. Lalabas ba yan this week? Mai-issuehan din ba siya ng warrant? Matutuloy kaya yung isa ring nagsinasabing special session ng Kongreso? Special session for what? Para lang matuloy na ang pagpapalit ng liderato,
wala ho tayong magagawa eh. Yan po yung mga alituntunin ng Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan pag nagpatawag o humiling ng special session ang sino mang Pangulo. At pag yan inaganap, wala silang magagawa. It's their constitutional duty and it's their constitutional mandate as legislators to convene immediately. Okay, para magmerong quorum. Ang tanong, ano kaya ang tunay na layunin? Meron bang mga mahalagang legislative measures na dapat na ipasa? Meron pa bang masahalaga sa issue ng hindi matapos-tapos dahil ayaw tapusin, walang totoong investigasyon pagdating diyan sa kurakot at korupsyon ng flood control projects, yung flood control funds, yung ghost flood control projects at yung substandard flood control projects. Yan yung mga katanungan. Kaya ba magkakaroon ng special session para maagaw na ang liderato kay Senate President Alan Peter Cayetano? Again, to be objective, should they have 13 in the ranks and grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, wala tayong magagawang mga Pilipino sapagkat yun ang mayorya, 13. Tanong, sino ang bibigay? Sino ang magtatraidor? Ulit, may nagtraidor na ng una eh. Meron bang susunod na magtatraidor ulit? Ilan na lang talaga yung mga naninindigan, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi siya dapat makukulong kung tinanggap niya yung alok na bumaliktad na at sumama na dito sa bagong grupo. Subalit, ang kanya, wala siyang ginawang pagnanakaw diyan sa binibintang sa kanya. At hindi niya masikmura na ang Senado ngayon ay dinidiktahan na lang ng kasalukuyang administrasyon. Nagiging rubber stamp na. So, antabayan na natin kung meron ba talagang kung meron ba talagang babaliktad pa. Maganda itong tanong ni JD Natanawan. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? Pag may namatay na 2 senador, yan masasabi mong maaring bumaba na ang denominator. Bakit? Kasi yan, authorized yan. Yung ganyang mga pangyayari. Pagka merong nag-resign, pag merong na-expel, o pag merong namatay, maari mong ibaba ngayon yung denominator. Pero sa kasalukuyan, wala namang nagre-resign, wala namang namatay, at wala namang ini-expel. Kaya dapat ang denominator, walang galawan, 24. Again, JD Natanawan, very analytical yung tanong mo. Maraming salamat. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? 22. Yung majority ng 22, 12. Ayan, pwede na yung pang-aagaw nito mga senators fake win. Pwede na yan. Pero ulitin ko yung batas malinaw naman eh. There are only 3 instances that creates vacancy that can reduce the denominator 24. Ano yan? In case of resignation or resignations, in case of expulsion, parang nangyari sa mababang kapulungan kay Congressman Kiko Barsaga, in-expel. Although hindi tayo sang-ayon doon, sobra-sobra naman yung ginawa nila. Sinuspindi mo na ng 60 days dahil patuloy pa rin siyang matapang at maisog na nagsasalita, in-expel mo na yung tao. So hindi tayo sang-ayon doon. So bababa yung denominator kung may 2 senador na namatay. Dahil nga meron ito yung mga instances, and these instances are exclusive, meaning hanggang 3 lang. Itong 3 kadahilanan lang na maaari mong ibaba ang denominator pag bumibilang ka na, pagpili ng bagong Senate President. Ulitin ko Senate President. Maaring bumaba yan in cases of expulsion, resignation, or death. In the case of hypothetical, yung tinatanong ni JD Natanawan, paano kung may namatay na 2 senador, ang denominator JD ay magiging 22. Subalit, pagbalik sa issue ng impeachment, para ikay makapag-convict sa isang impeachable officer, kahit may namatay, kahit may na-expel, ang denominator diyan ay 24 pa rin. Bakit? Sapagkat hindi in-envision, hindi naging pananaw
ng mga naglimbag ng ating saligang batas na maaari mong laruin yung denominator para lamang you can get rid of an impeachable officer. In the present case na ating tinatalakay, para lang matanggal mo bilang pangalawang Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi. Sa paghahanap mo ng 2/3 to convict a sitting Vice President, 2/3 of 24, 16 pa rin yan. Hindi mo maaaring babaan. Kahit na, following yung tanong ni JD Natanawan, kahit na may namatay na dalawa, hindi mo pwedeng ibaba. Bakit? Yun ang requirement na nakapako dyan sa ating saligang batas. In cases of impeachment, whether you're impeaching the President, the Vice President, the Ombudsman, or any impeachable officer, ang kinakailangan mo pa rin ay yung bilang. Kunyari nga dito sa ating kasalukuyang kaso kay Vice President Inday Sara Duterte, 2/3 of 24. Hindi pwedeng galawin yung denominator na yan. At dagdag pa po natin dyan, yung 3/4 pag gagalawin mo naman ang ating saligang batas. Hindi mo rin pwedeng ibaba yung denominator na hinihingi. Pagdating sa bilang ng senador na dapat sumang-ayon, kailangan yan 3/4 of 24. Kahit pa using the question of JD Natanawan, kahit pa may dalawang namatay, hindi magiging 22 ang denominator. Bakit? Kung hindi, mapapaglaruan ang ating saligang batas. Ang mangyayari lang dyan, kasuhan mo ng plunder ang lahat ng oposisyon dyan sa Senado para bumaba ang denominator. That was not the intention of the framers of the 1987 Constitution. Hindi yan noon, hindi yan ngayon, at hindi yan maaari. Ang denominator, dalawang bagay, fix yan. 24 in cases of impeachment, when you want to get the number of votes to convict an impeachable officer, or when you want to amend or revise the Constitution and you need the concurrence of the Senate, 3/4 of 24. Walang galawan yan. Hindi mo pwedeng pababain. Subalit, sa pagpili ng panibagong Senate President, again, this is not my example, this came from JD Natanawan. Halimbawa, may namatay na dalawang senador, maaari mong ibaba ngayon yung denominator into 22. Ang kalahati niyan ay 11 plus 1, 12 na ang magiging majority. Pagka nangyari yung katanungan ni JD Natanawan. Maraming salamat. Maraming salamat kay Arth Likayan. Hindi ako nagsisisi na binoto ko kayo, Attorney Vic at si Jimmy. Maraming salamat sa iyo, Arth Likayan. At huwag ka sanang mapagod sa iyong patuloy na pagsuporta sa atin. So, sabi ni Amyur, ito maganda kay Amyur. Haba-haba na raw po nito. We have 1.5 years to go in Sara. Inday we trust. Yes, Inday we trust. Si at OFW channel. O yan, tama yan. Hanggat hindi nila nakukuha. Again, lagyan natin ng konteksto to be fair, to be objective. Dahil yan naman ang layunin ng inyong pahina. Ito naman ang layunin ng inyong lingkod, ng ating advokasya, na iangat natin ang antas ng pampublikong usapin, ang pampublikong diskurso. Makabuo kayo ng inyong matatalino bukod sa maisog na pananaw, opinyon, kuro-kuro at prinsipyo na base sa tamang impormasyon, base sa batas, base sa saligang batas natin. Kaya natin dinidiskurso yung ganito, and I encourage all of you to please, patuloy po kayong mag-engage, patuloy kayong mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po niyan sa Facebook at mag-follow. Ganon din po sa YouTube. Patuloy po kayo na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, at mag-subscribe dyan po sa YouTube naman. So, si at OFW channel, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming salamat. Sino ito? Si Thalia. Tama ba? Thalia sa Umay Guro. Marami pong salamat sa iyong mabuting hangad para kay VP Inday Sara. Maraming salamat sa iyo. Si Asam Speak, kasama din natin.
Si Miss Lovefly nandito rin. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Maya Olaso, hindi ko yung pangalan niya, si Maya Olaso Verhagen. Yan ang kanyang pangalan. Maraming salamat sa iyong pag-subaybay. So, antabayanan po natin lahat. Ano yung magaganap diyan sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas? Napakahalaga po niyan. Tayo'y nananawagan sa lahat ng Pilipino. At nakita ko that you have responded during the initial hearing of the subcommittee chaired by Subcommittee Chairman Dante Marcoleta ng Blue Ribbon. Napakaraming tumugon, napakaraming sumabaybay, pinag-usapan, dumagundong. Siyempre, si mainstream media, bulag, pipi at bingi. Except for a few. Nakita naman ninyo dito sa aking pahina, ginamit natin ang video ni Miss Jessica Soho. Kinover niya yan at marami rin ang nanood sa kanyang video. So antabayanan natin bukas ang mga employers, konting luwag at sisikapin natin na ma-restream dito sa aking pahina live bukas yung gagawing legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Antabayanan natin sapagkat kinakailangan talagang may managot. Hindi mo pwedeng kasuhan lang ng basta-basta yung mga naghahanap ng pananagutan dito sa trilyong pisong pagnanakaw na sinakripisyo talaga pati buhay ng ating mga kababayan. Huwag ninyong kalilimutan. Maraming namatay dito, maraming nalunod, maraming ari-ari ang napinsala, maraming nawalan ng pag-asa, maraming nawalan ng hanap buhay. At wala naman silang nakuhang compensation of any kind from the government, except yung maya't maya magkakanong ayuda. Hindi kailangan ng Pilipino ang ayuda. Ang kailangan natin trabaho. Ang kailangan natin negosyo. Ang kailangan natin oportunidad. Ang kinakailangan natin makahawak tayo ng pag-asa. Hindi pwede yung ayuda. Hindi tayo mabubuhay dyan. Kakarampot na pera lamang yan. Hindi yan sasapat ng pambayad ninyo ng kuryente, ng tubig, ng internet, araw-araw na pagkain sa inyong hapagkainan. Hindi yan tutugon at hindi natin dapat kalimutan ang issue at usapin ng korupsyon. Huwag tayong papayag, huwag tayong magpapabudol. Ito si At Fear Not. Sabi na ni At Fear Not, if we do not act now, the worst part won't be the corruption we ignored. It will be the consequences we cannot escape. Don't allow your supposed to be public servants to continue to commit plunder. Maraming salamat At Fear Not for your point of view. Malinaw yung sinabi niya. Hindi natin dapat kalimutan itong usapin ng corruption. Masyadong malaki at mahabang panahon nating pagbabayaran ito. Maawa kayo, kung may mga anak kayo, maawa tayo sa ating mga anak. Kung wala naman na o wala kayong anak, maawa kayo sa inyong sarili. Maawa kayo sa ating mga kabataan. Sila magbabayad sa trilyon-trilyong pisong pagkakautang na inutang hindi para tayo'y umunlad bilang bansa, bilang isang lahing Pilipino, kung hindi para ibulsa ng mga mandarambong sa kasalukuyang administrasyon. Huwag kayong papayag. Josephine Pastrano from Zamboanga del Norte, maraming salamat. Si At Ron Roda, may tanong siya, bakit sa EDSA gaganapin ang Blue Ribbon Committee? Sapagkat doon sila nakahanap ng isang venue na akma doon sa gagawing pagdinig bukas. At hindi ito ginanap sa isang usually, kita naman ninyo yung kung gaano kagarbo yung di ba? Yung bicameral conference committee sa ilalim ni Tambaloslos nung siya speaker diyan sa magarbong Manila Hotel. Napakagarbo, ilang araw sila diyan. Hindi natin kailangan ng kagarbuhan sa paghahanap ng pananagutan at katotohanan. Ito lang ang tingin ko, ito lang ang reasonable siguro ang halaga ng venue yan, kaya diyan sila tutungo. At yan ay open to the public.
Yan o. Talagang Yvette Victorino, talagang pinapasok nila ang aking pahina. Pero welcome tayo dyan. Welcome na welcome eh, hindi tayo apektado sa mga troll na yan. Why? Because ang troll ho ay hindi nag-iisip. Wala, tumitipak lang yan doon sa kanilang computer or sa laptop o sa kanilang cellphone. That's it. Meron yan, may template yan. Ito sabihin mo, magpapalit-palit lang ng pangalan. Walang isip yan, walang puso yan, walang damdamin yan, walang diwa yan. Kaya hindi tayo apektado dito sa mga troll na yan. Ang importante, magkakasama tayo at ay June Gonzales, maraming salamat at mabuhay ka rin. June Gonzales. Yung mga troll, yan lang naman ang kakayahan yan. I cannot and I do not and I will not argue with yung capacity ng pag-iisip ay 1 watt lamang. Napaka-purul ng pag-iisip niyan. Sayang ang panahon natin dyan. Tutuloy ko yung aking advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon lahat tayo kasali, lahat tayo may opinion, lahat tayo makabuo ng malinaw, matapang at tapat sa Pilipino, tapat sa Pilipinas na opinyon, kuro-kuro at paninindigan na maisog. Diba? Tapos lahat tayo kasali ng hindi na tayo basta-basta mabudol muli. Sabi ni at Lori Capisos, pwede bang gawin ang Blue Ribbon Committee outside the Senate building? Yes. Ang Blue Ribbon Committee hearing ay maaring gawin sa labas ng Senate building. Bigyan ko po kayo ng isang klarong halimbawa, yung konkreto. Hindi ba nung inuuto nilang sambayan ng Pilipino, nung sila'y umiikot kunwari at nagkakaroon ng konsultasyon para dyan sa naunsyami na People's Initiative way back 2024. Yung nais silang baguhin, yung form of our government, from presidential to parliamentary. Pag-iisahin na yung Senado at mababang kapulungan, gagawin nilang parliamentary form of government. Hindi ba naunsyami yan? Yan yung unang-unang linabanan ng hakbang ng maisog sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, January 28 of 2024 in Davao City. Di ba umiikot sila, nagsasagawa kunwari ng pagdinig, pero ang katotohanan nun, nagbibigay lang ng ayuda. Tapos papapirmahin nila ng attendance sheet para yun sa ayuda. Ang ginawa nilang sistema, ginawang kalakip nung kanilang huwad na petisyon for People's Initiative, nabisto. At ganun din, nung mga panahon ngayon, February of 2024, hindi ko makalimutan, 88% ng Pilipino sa isang survey rejected any form of amendment or revision to our Constitution, whether it be People's Initiative or CONAS, ayaw ng charter change. Ayaw ng charter change ng mamamayang Pilipino or Constitutional Convention. Ayaw, kahit anong form ang gagawin, ayaw galawin. Bakit? Walang tiwala sa namumuno ganon din yan. Kaya ang tabayanan natin yung legitimate Blue Ribbon, mas higit na interesado ang mamamayang Pilipino. Suportahan natin yung ating mga maiisog na senador na sa kabila ng banta na kakasuhan, non-bailable, ikukulong, i-issue yung warrant. Tingnan natin kung meron bang maghuhudas pa dito sa kasalukuyang mayorya ng Senado sa pamumuno ni Senate President, the legitimate Senate President Alan Peter Cayetano. Sana ay wala na. Para sa bansa, para sa Pilipino, para sa ating mga kabataang Pilipino. Ayusin natin ang ating bansa, pero huwag tayong magpapabudol. Hindi kayang ayusin ng isang bangkaroting administrasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng pananakot, pagkulong, non-bailable offenses, plunder dito, plunder doon, pero yung mga tunay na sangkot dito sa trilyong pisong nakawan, diyan sa flood control funds, sa ghost flood control projects, tag-ulan na naman, magpapasokan na naman, yung mga kabataan mababaha na naman, kakasakit na naman, leptospirosis na naman, kung ano-anong sakit dulot ng baha, maglalabasan na naman yan. Kaya wag nating kalilimutan, hindi pa ito closed book.
Naghahanda lang ng magandang kwento pagdating ng SONA na nakulong si ganito, nakulong si ganito, nakulong si ganito. Nasa na yung dambuhala? Nasa na yung balyena? Nasa na yung pating? Sinlaki ni Lolong, malaki pa kay Lolong eh. Ay pagala-gala pa rin eh. Huwag tayong papadala. Pati yung mga propagandang inilalaglag na si Lolong, yung propaganda machine o yung outfit na yan, di ko napapangalanan, kilala nyo yan. Yung outfit na yan na nagdadrama-dramang linalaglag si Martin Romualdez, funded din ng Malacanang yan. Funded ng Malacanang yan. Bakit hindi nila maituro si Bongbong Marcos? Bakit hindi nila maituro? Bakit hindi sila humingi ng pananagutan ni Bongbong Marcos? So makikita natin, wag tayong magpapabudol sa mga ito. Hindi tayo dapat nang magpabudol sa mga taong ito. Sabi ni Georgie Ku, yes Georgie, that's also ang ating pakiusap. Sana wala na talagang maghudas. Tulungan naman ninyo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Georgie Ku. May tanong yung Support Federal Government Philippines. Yung kay Ben Dalo na Blue Ribbon, legit ba yun, Attorney Vic, o bogus? Bogus yun, malinaw. Malinaw. Habang tayo'y nagla-live ngayon sa ating podcast, isa lang ang legitimate. Koleta, yung kay Ben Dalo, kayo na rin ang sumagot, Ben Dalo nga eh. Si Ben Dalo. Si Ben Dalo, bogus yan. But to be fair to Ben Dalo, sakaling meron na silang 13, wala tayong magagawa kay Ben Dalo. Siya na ang magiging tunay na chairman. Pero hanggat hindi nila nakukuha yung 13, si Ben Dalo wala iyan. Usurper yan, pretender yan. At hindi dapat maging chairman ng Blue Ribbon. Yung hindi mo nga alam, ano ba talaga yan? Di ba? Ano ba talaga pangalan yan? Pag chairman ka ng Blue Ribbon, accountability yan eh. O ano ba munang pangalan mong talaga? Sabihin mo sa mamamayang Pilipino, sino ka bang talaga? Ano ba ang tunay mong pangalan? Ano ba ang tunay mong nationality? Pilipino ka ba? O Amerikano ka ba? Ano ka ba? AI ka ba? Kaya si Ben Dalo, huwag niyong pinagpapansin yun. Huwag niyong pinagpapansin yun. Sabi ni tama, nasobrahan lang ng robust. Huwag kayo iinom masyado nun. Huwag tayo iinom masyado nun. At magiging ano rin tayo, Ben Dalo. Si Covey River, thank you for interpreting the law. The Supreme Court does not involve themselves on a lot of misunderstanding of laws. Ang passive po kasi ang Korte Suprema. Covey. Ang Korte Suprema, kinakailangan mayroong magsampa ng petisyon. Kinakailangan mayroong actual na kaso na capable of judicial determination, yung karapatan ng mga tao. At bago ito umaksyon, talagang ano po yan eh, passive po ang ating Korte Suprema. Kinakailangan may trigger mechanism, kagaya ng petition, certiorari, prohibition, o kung ano man, bago ito gagalaw. Subalit, to some degree, marami pa rin nakabinbin. Tatandaan ho ninyo, yung sinampa nating kaso, yung sinampa nating kaso, last year pa yan. Yan sa maanumalyang 2025 national budget. Anong taon na ngayon? 2026 na, hindi na umusad. Hindi na umusad yung kasong yan. Umuusad yung sa issue ng program at unprogram, pero yung issue, napakalaking issue. Natatandaan ninyo, yung pinirmahan ni Chis Escudero, kasali ron eh. Yung blankong bicameral conference committee report, Sherwin Gatchalian, pumirma ron eh. Saldico, syempre. Di ba? Yan, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa na-actionan. Yan naman ang punot dulo na pinag-uusapan natin, lahat ng korupsyon. Yung flood control projects, diyan nakaugat yan. Subalit, hindi pa rin dinidinig. Sana ay bigyan daan ng Korte Suprema dahil hindi maaari maging moot and academic yun. Maraming kaakibat na implikasyon yun at ramification kung anuman ang magiging hatol or desisyon ng Korte Suprema diyan sa petition na yan na aming inihain last year pa. Hindi na umusad, wala nang aksyon ang Korte Suprema. Sana ay bigyan na lang
bigyan na lang ng kaukulang aksyon ng ating Korte Suprema. Maraming salamat. Sabi ni Job Canada, sabi ni Job Canada, sana po ay wala nang maghudas sa majority block. Hindi na po sila 13 dahil may naghudas na. May naghudas na doon sa 13 para matuloy ang Blue Ribbon. Tuloy ang Blue Ribbon. Tuloy ang Blue Ribbon. Ang antabayanan po natin kung meron bang magaganap na special session, at kung yung special session na yan ba'y gagamitin para magpasa ng mga kinakailangang batas ng ating bansa sa ngayon, o ito ba'y gagawing platform lamang para makuha yung liderato ng Senado mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. As we speak, during our live today, ang legitimate Senate President ay ang nag-iisang si Senador Alan Peter Cayetano, at ang Senate Pro Tempore ay si Loren Legarda. At ang legitimate chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senadora Pia Cayetano, at ang legitimate subcommittee chair ay si Senador Dante Marcoleta, at ang legitimate Blue Ribbon Committee hearing ay magaganap, ulitin ko, bukas. Andyan sa aking pahina yan sa Facebook, bisitahin ninyo, pero i-anunsyo ko na rin, bukas yan magaganap, alas 10 ng umaga, June 16, ang legitimate Blue Ribbon Committee hearing kung saan dadalo ang 18 dating sundalo, mga dating Marines, at meron pang 14 na karagdagang dadalo. Hindi ko alam kung ano ang unit nila sa Armed Forces o sa Coast Guard ba o sa PNP ba. Hindi natin alam kung ano yung mother unit nung 14 pang lalabas bukas. Ang tabayanan natin, aside from I've heard, they will corroborate yung sinabi nung 18, pero higit pa raw doon ang nalalaman nung 14. Mas matindi daw yung lalamanin ng testimonya at affidavit nitong 14. So June 16, 2026, bukas na po yan. Ang tabayanan nating lahat, alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Base po ito sa anunsyo. Nandyan po, nakapost din sa aking pahina. Tingnan po natin, suportahan natin yung mga employers. Konting luwag, apektado po kayo rito. Kayo po yung bayad ng buwis, yung ating mga manggagawa. Ngayon po'y kinsenas, araw po ng sahod sa ilan, hindi pa ho nakukuha yung pinaghirapan ninyo, kaltas na yung inyong sahod sa buwis, diyan sa PhilHealth at kung ano-ano pa. Pero lahat tayo dapat mag-antabay sa gaganapin na hearing. Sa gaganapin na hearing bukas. Diyan po sa EDSA, yung events place po dyan sa EDSA, pwede po nyong i-waste yan. Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Suportahan po natin yung kayang magpunta po kayo roon sa isang payapang pagpapakita ng suporta sa ating mga maiisog na senador na patuloy pa rin na ginagampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin na maging tunay na lingkod bayan sa ating mga Pilipino, at pagpapatuloy pa rin ang legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Sa kabila ng panganib, sa kanilang seguridad, sa kanilang kalayaan, sa kanilang mga bantang kakasuhan, lalabas ang kaso, lalabas ang waran. Nagpapatuloy na nagtatrabaho itong mga maiisog na senador na magpapakita bukas, atin po silang suportahan. Yung hindi naman physically makakapunta, antabayanan po natin sa ating mga dito. Ipapa-restream ko po yung live na coverage bukas dito sa aking pahina. Hopefully, hindi po biglang mawalan ng kuryente o biglang mawalan ng service ang mga internet service provider o bumagsak bigla ang Facebook. Hopefully hindi. Para subaybayan nating lahat, mangilan-ngilan na lang sa mainstream media ang magpapalabas niyan. Yung unang hearing, maraming salamat sa isang kagaya ng
Miss Jessica Soho, inilabas niya. To be fair to Miss Jessica Soho, ginamit pa nga natin yung kanyang live yung kanyang recorded na pag-cover nung hearing. Meron lang po ito basahin lang po natin at Atienza L. Sir Vic, just be independent. I've always been independent. True-blooded DDS will never vote for you. Just saying po, reality check po. God bless you po. Wala naman akong ilusyon na ginagawa ko yung aking advokasya para tayo ay gustuhin ng kung sino man. Ito ay pahina ninyo para sa Pilipino, anuman ang political orientation, leaning, or belief ninyo. Whether you believe me or not, that's your call. I have always been independent and I will always want to maintain my independence. Otherwise, di magiging parang Judas na rin tayo dyan kung susunod lang tayo sa mga party lines. Salango ang aking partido. Yan ay ang Republika ng Pilipinas. At ang aking mga kapartido, kayo, mamamayang Pilipino, walang iba. So I hope, thank you for your comment at Yenza L. Si Juanito Engracio, sana'y magtuloy-tuloy po ang investigasyon ng BRC. Hindi lamang excited, Juanito, talagang uhaw ang mamamayang Pilipino sa tunay na impormasyon. Uhaw ang Pilipino sa transparency. Uhaw ang Pilipino sa accountability. Salat tayo pagdating sa accountability. Yung mga dapat kasuhan, hindi pa rin nakakasuhan. No? Hindi pa rin nakakasuhan. Si Charlene Geraldizo, yan naman ang sagot ni Charlene Geraldizo. Maraming salamat, Charlene, sa iyong komento rin. Ito, yung mga nagtatanong, saan daw ba yung double gem EDSA Events Place? Pakicheck po ninyo at sabi ni @Tito_Ruel. Pakicheck ninyo, attorney sa tabi po ng MRT Ortigas Station southbound side, yung double gem EDSA Events Place. So, thank you @Tito_Ruel. Sa mga nanonood po, mahigit halos 4,000 live viewers natin dito po sa aking Magic Eye. Mas marami pa rin po, I know, yung hindi ko na po na susubaybayan dyan sa Facebook. Pakicheck po ninyo. Maraming salamat @Tito_Ruel for giving us an idea of where double gem EDSA Events Place is situated. Sabi ni @Tito_Ruel, yung venue po ng Blue Ribbon, yung legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas, ay dyan sa tabi ng MRT Ortigas Station southbound, yung pagawing Makati. Yan daw po ang venue, yan daw po yung site ng Double Gem EDSA Events Place. Sana ho ay patuloy ho tayong sumuporta, yung may kakayanan po magpunta dyan bukas. Maraming salamat. Ganon din kay @Jedi Angulo, maraming salamat ma'am sa iyong suporta sa akin. Maraming salamat. Sabi ni Marlon, ito @Marlon, kawawa naman ang mga nag-aral ng law, yung mga lawyer, sisirain lang ng bendalo ang isang saglit. Tama yun. Kaya pagka napakinggan mo ang kwentuhan, pag may nakita kang umpukan ng yung umpukan ng mga abogado, tingnan ninyo yan, pakinggan ninyo. Pinagtatawanan talaga si Bendalo. Kasi nga, hindi mo talaga ma-establish yung identity niya unang-una eh. Sino ba yan? Diba? Blue Ribbon Accountability ang chair, ang gusto mong komite. Yung committee ng public accountability. Kinakailangan mo na establish mo sa mamamayang Pilipino, sino ka bang talaga? Ano bang pangalan mo talaga? Saan ka ba pinanganak? Ano ba ang nationality mo? Ano ba citizenship mo? Pilipino ka ba o Amerikano? Bago ka mag-chairman ng Blue Ribbon, no? At si @Ronin 1111. Sumobra yata yung one ko. @Ronin 1111. DDS will vote for him. Maraming salamat, Ronin. Yung maganda. Pagka live yung ating interaction,
pwede ho, welcome lahat ng opinion. Whether other people find it offensive or not, ang importante, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko hinihiling na maging magkahalintulad, magkaparehas, magkatugma ang ating opinion, kuro-kuro at paninindigan. Wala akong ganong ilusyon. Importante, maging matalas tayo sa pag-uusap ng mga mahalagang usaping panlipunan na lahat tayo dapat ay kabahagi. Kagaya ngayon, araw ng Lunes, June 15, ganap ng 11:14, halos 4,000 ang ating live viewers. Ibig sabihin, interesado kayo dito sa ating pinag-uusapan. So dito naman sa aking pahina, kahit nga troll, welcome eh. Bapaya kahit troll, welcome, pero hindi para bigyan natin sila ng espasyo na para naman ay sila'y to glorify their existence. No, hindi natin bibigay yon. At A-Team Babe, hindi ko alam kung sinabi ito ng ating kaibigang Mike Defensor. Ilalagay ko lang din dito. Defensor said that they will use a special session to arrest Robin Padilla. For what? Senator Marcoleta doon sa kasong sinasabing plunder, and Senator Joel Villanueva, and then the minority will call for a quorum to replace Cayetano. I hope this is not true. Kaya nga po maraming nagbabadyang malalaking kaganapan ang mangyayari ngayong linggo. Sisimulan po yan bukas. Yan sa Double Gem. Sabi nga ni Atito_Ruel, Double Gem EDSA Events Place kung saan gaganapin yung legitimate Blue Ribbon sa tabihan ng MRT Ortigas Station. So hindi natin alam at A-Team kung tama, kung I'm not saying hindi tama itong sinabi mo, but I cannot just validate or confirm that indeed our good friend Congressman Mike Defensor said this. But hopefully not. Maaari nilang gawin yan, pero yun nga ho, pagdating kasi sa quorum para sa pagboto ng Senate President, para sa akin lahat yan ay 24 ang denominator. 24 ang denominator except malinaw yan ha, pag nangyari yung tatlong exclusive conditions. Kapag ka may namatay, kapag ka may na-expel, kapag ka may nag-resign. Pero pagka hindi, 24 pa rin. Kahit arestuhin mo yung mga yan, wala naman sila doon sa tatlong kondisyon. May nag-resign ba? Iba yung arestado sa nag-resign. Iba yung arestado sa expelled. Iba yung arestado sa namatay. Magkaiba yun. Tatlo lang yung kinikilalang pamamaraan ng ating batas pagdating sa pagkakaroon ng vacancy diyan sa Senado. Kahit arestahin mo yan, hindi nangangahulugan na hindi na sila senador. Bakit? Meron silang presumption of innocence, di ba? Merong presumption of innocence yan. Hindi mo pwedeng sabing, may kaso yan at yan ay nakakulong, yan ay hindi ibabawas mo na sa bilang. Hindi maaari yun. They will still remain as senators of the Republic. Kahit yan ay ikulong mo, hanggat hindi sila convicted, meron silang presumption of innocence. At hanggat hindi napapatunayan yung kanilang culpability, sila'y mananatiling senador at ang ating denominator ay 24. Maraming salamat. Si not a troll. I hope you're not a troll. But ilalagay na rin natin. Maraming salamat. Maraming salamat din kay at Fitzgerald Nicole. Yes, wag nyo nang pansinin yun. Linagay lang natin dito, baka nagpapapansin siya, di sinagot lang din natin. Pero wag nyo nang pansinin yun. Focus tayo sa bigger issues kagaya ng magaganap na legitimate hearing bukas ng ating legitimate Blue Ribbon. Maraming salamat kay Abu Hidayah Samo. Maraming salamat. Kita niyo naman, di nag-pushback agad doon sa isang yung pinost natin kanina, kalimutan ko yung pangalan niya. Yan, sinasagot ka na ng mga totoong DDS.
Sabi nung isa, merong nag-comment dito, di sabihin mo kay bakit hindi mo i-message ang third floor studio mismo at si Binibining Maharlika. Bakit hindi sila ang i-message mo? Hindi ka bibigyan ng espasyo dito yung comment na yun. Si Delia Rosales Fabilio, excited na raw siya. Maraming salamat. At yes, Kat Sarmiento, tuloy ang hearing bukas. Tuloy ang hearing bukas at ang daming troll, oh. Galit na galit. Gustong harangin yung... Tuloy yung hearing bukas. Tuloy ang hearing bukas. Magpunta po yung maaring magpunta. Yung mga hindi po makakapunta, maunawaan natin. Kausapin po nyo. Ako na nakikiusap sa lahat ng employers, sa anumang pong hanap buhay, anumang industriya. Sana ho'y konting luwag, hayaan ninyong masubaybayan din ng inyong mga empleyado. Pilipino po tayong lahat eh. Kinakailangan kasali tayo. Masubaybayan natin ang magaganap na legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Bukod sa muling paglalabas nung 18 ng kanilang nalalaman, meron pang 14 na lalabas. Meron pang 14 na lalabas na meron din, if not as explosive as the testimony of the 18 former soldiers, some of them former Marines, some of them former Army enlisted personnel. Kung hindi man as explosive, more explosive, umano yung magiging tahasang testimonya ng 14 pa na lalabas bukas. Ano? Ayun, si At Mujahidin, harap ng Mega Mall po, tawid daan lang po. So very convenient. Now we understand bakit diyan ang venue. Bukod sa para hindi iharas ng mga nagpapanggap na mayorya, marami po ang lagusan ng mga commuters. Katabi pala siya ng MRT Ortigas Station southbound. At sabi ni At Mujahidin, harap siya ng Mega Mall. Tatawid lang po. So iyan ay napaka-accessible ng venue na gaganapin ng hearing bukas. Paki-note po ninyo ha. Paki-note ninyo. Pati yung mga nagsasabi na baka raw bumaliktad yung isang senador, antayin natin, ngayong araw daw babaliktad, antayin natin, whatever it is, tuloy ang Blue Ribbon ng legitimate Blue Ribbon hearing bukas. Sabi ni, maraming salamat at Jack Sparrow. Mga trolls, i-like and share nyo na lang ang page ni Attorney Vic para lagi kayong updated. I agree. I second the manifestation of at Jack Sparrow. Yung mga trolls, para naman may silbi kayo sa lipunan. Tama, sundin ninyo ang napakatalinong payo ni at Jack Sparrow. Mag-like na lang kayo, mag-share na lang din kayo sa kapwa ninyo troll. Anyway, bayad naman kayo. Bayad na kayo, gumawa na kayo ng mabuti para sa ating bansa. Para sa inyong sarili rin, para sa inyong mga anak, kung meron man kayong mga anak. Ano? Maraming salamat. Kailangan po yan, yung panalangin. Kailangan po yan. Kailangan yan para maprotektahan ang mga magsasagawa ng pagdinig bukas, yung totoo, yung legitimate Blue Ribbon Committee hearing para matuloy, para maprotektahan yung ating mga senador, para maprotektahan at mabigyan ng tamang gabay, linaw ng pag-iisip at katatagan ng loob at kapanatagan ang kanilang pamilya para lumabas, lumantad at sabihin ang lahat ng kanilang nalalaman. Ano? Patungkol dyan sa nakawan ng mali-malitang pera, hindi na po biro yan. Hindi na biro yan. Mantakin ninyo. Maidagdag ko lang. Kahapon, syempre araw ng linggo, talaga naman nangangailangan ng tulong yung ating mga kababayan, yung mga nasa lanta ng Lindol. But hindi pa tayo tapos sa
sa flood control, yung mga baha, yung mga man-made na baha, mga nasalanta ng baha, mga namatay sa baha dahil sa pagnanakaw dyan sa flood control. Meron na naman yung mga nasalanta ng lindol. And then sa aking pagsisimba kahapon, normal naman yun ginagawa ng simbahang Katoliko. Kaya lamang ulitin ko na for us, yung faithfuls, to be extra generous para makatulong dahil a portion of the collection will be given to those who are devastated by the very, very powerful quake that hit large part of Mindanao, most especially, at yung iba nating panglugar. Tama naman yun, wala tayong pag-iimbot at wala tayong pagdadamot doon. Kaya lamang, bakit pagdating sa extra generous in giving alms and collection or donation, napaka-aktibo. Pero paniningil sa mga nagnanakaw ng trilyon-trilyong piso, hindi pag-usapan. Noong aking simbahan, Katoliko ako eh. So may karapatan din ako magsalita. Dahil ang gusto natin pananagutan. Ang daming pera eh. Trilyong piso. Yung trilyong pisong binulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno, that's more than enough to rehabilitate yung mga public roads na nagiba nung lindol. Hindi kinakailangan humingi ng tulong. Hindi kinakailangan. Kung humihingi lang tayo ng pananagutan at transparency, yun lang yung aking lament bilang miyembro ng Catholic Church. Bakit hindi tuligsain? Bakit pinagtatakpan ang mga magnanakaw sa kasalukuyang administrasyon? Tapos pag may kalamidad, you will go to the faithfuls. Bakit? Hindi ba biktima ng korupsyon lahat ng kaharap ninyo sa simbahan? Hindi ba miyembro ng PhilHealth yung mga nagsisimba? Hindi ba biktima rin sila nung pagnanakaw ng 60 billion, isinaoli niya, saan galing? Sa amin din yun eh. Sa mga taxpayer din yun eh. O di double whammy, ginisa ka sa sarili mong mantika, tapos lumindol, yes, we should help. Lahat na may kakayahang tumulong. Pero dapat tuligsain din para matumbok natin yung ugat ng kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Pagnanakaw, kurakot, korupsyon, yun ang akin. That's my lament. That's my lament. Hindi pwedeng nagmamanhid-manhid, bulag-bulagan, bingi, walang pakiramdam, walang pakialam. Sige-sige lang. Hindi tinutuligsa ang lantaran, talamak, at garapalang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That's so unfair. That is so unfair. And that is my lament as a member of the Catholic Church. Dapat maging sensitive din sila. Dahil yung kaharapan nilang nagsisimba, yung mga yun, araw-araw gumigising din, tayong lahat. Gumigising ng umaga, nakikipagsapalaran. Ngayon, araw ng sahod. Pagkano na lang may uuwi ng mga yan? Mabuting balita na tapos na daw ang digmaan dyan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Mabuting balita yun. But it will take a while. It will take a while to restore things in order again. Pagka nagpirmahan sila kahit mamayang gabi, kahit next week, bababa agad yung presyo ng kuryente per kilowatt hour. Bababa agad yung presyo ng krudo, ng gasolina, ng produktong petrolyo. Bababa agad, hindi naman eh. So doble-doble na yung pasanin. So dapat maging sensitive naman yung simbahang Katoliko. Tulungan natin yung dapat nating tulungan at wag nating, let's not lose our humanity. Talagang yan naman yung ating ugaling Pilipino, yung bayanihan. Pero wag natin kalimutang tuligsain yung tunay na kadahilanan kung bakit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Bakit walang maibuhos na pondo dyan sa mga naapektuhan ng lindol? Kasi inanod sa baha ng korupsyon ng mga garapal, kurakot at korap na politiko. Yan ang malinaw dyan. So bukas ay suportahan natin ang magaganap na legitimate Blue Ribbon. Antabayan na natin kung ano magaganap this week. May mga nagsasabing may maghuhudas na naman na senador, may nagsasabing
may mga senador na aarestuhin, ating antabayanan. At speaking of yung maling paggamit ng pondo, imbis na magtungo sa Russia, dapat ang puntahan ay ang Mindanao. Tulungan na lang ang mga tao roon. Kahit hindi na rin siya magpunta roon, yung gagastusin pa, biyahe dyan sa Russia, mauunawaan ng gobyerno ng Russia, mauunawaan ng Pangulo ng Russia kung hindi darating ang Pangulo ng Pilipinas. Alam naman ng buong mundo na hindi naman tayo mayamang bansa at lahat ng kada sentimo dapat talaga ginagastos natin sa tama. Hindi yung biyahe na naman. Anong mapapala sa biyaheng yan? Wala. Kaya antabayanan natin dahil tuwing umaalis, may malalaking kaganapan na nagaganap sa ating bansa. So ito ho ang ating podcast ngayong araw ng Lunes, June 15, ganap na pong 11:29 in the morning. Maraming salamat po. Hindi kayo bumitiw, sinamahan ninyo ako. Tuloy-tuloy tayo. Bukas po, gawan po namin ng paraan na ma-live stream, ma-restream dito sa ating pahina, masubaybayan po ninyo ang napakahalagang kaganapan na yan. Pagdasal po natin yung mga miyembro ng Legitimate Blue Ribbon na sila'y gabayan at bigyan ng malakas na katawan at malinaw na pag-iisip. Ganon din yung mga magpa-participate, yung 18 na dating mga sundalo, ex-Marines, ex-Army, meron pang 14 na lalabas. Pagdasal natin yung venue, maging safe, at yung may mga kakayahang magpunta physically to be present, suportahan po natin sila. Yung hindi naman, sana ho'y subaybayan ninyo ang mga kaganapan bukas. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy po yung aking munting hiling. Yung mga nasa Facebook, patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share. Napakahalaga po nun at mag-follow. Ganun din po yung nasa YouTube. Sana'y patuloy kayo sa inyong pag-comment, pag-react, pag-engage, pag-share at pag-subscribe. Ang layunin natin, mayangat natin ang antas ng pampublikong diskurso dahil lahat tayo ay stakeholder dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin ngayong araw. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Magandang araw po sa ating lahat.